Ang amoy ng luma na kulob na sako ang bumabalot sa aming paghinga tuwing umaga. Hindi ito maganda, hindi ito nakakagana. Pero ito ang simula ng bawat araw ko sa barong-barong na tinatawag naming tahanan. Isang taon na lang. Isang taon na lang at tapos na ako sa kolehiyo. Summa cum laude, sabi ng profesor ko. Puro numero at formula ang laman ng utak ko pero ang sikmura ko, madalas, na walang laman. Kokoy, gising na anak. Ang mahinang boses ni Nanay Puring ang gumigising sa akin. Maririnig ko ang pagkalansing ng mga kawali sa kabilang bahagi ng aming silid. Nagluluto siya ng tuyo at kanin. Simpleng almusal, pero sapat para makaraos. Bumangon ako, inayos ang kumot na manipis na halos butas-butas na. Tumingin ako sa salamin, ang aking muka, payat, may bilog sa ilalim ng mata dahil sa puyat sa pag-aaral. Pero may kinang sa mga mata ko, kinang ng pag-asa. Opo, Nay. Babangon na po. May inaasikaso pa po ako mamaya. Sagot ko. Pilit pinapasigla ang boses. Huwag kang magpapagod masyado, anak. Alam kong matalino ka. Hindi ka na namin kailangang i-remind. Sabi niya. May pagmamalaki sa tinig. Para po sa inyo to, Nay. Para hindi na po kayo magtinda sa palengke sa ilalim ng tarik na araw. Tugon ko, habang nagmamadaling naguhugas ng muka. Pagkatapos ng almusal, nagmadali akong umalis. Suot ang pinakamaganda kong polo shirt na hiniram ko pa sa pinsan ko at pantalong plansyado ng maigi ni Nanay. Hawak ko ang aking resume, papel na may lamang pangarap. Nag-apply ako kahapon sa Apex Innovation, isang malaking kumpanya sa syudad. Pinabalik ako para sa follow-up interview. Ito na ang pagkakataon ko. Ito na ang susi sa pagbabago ng aming buhay. Naglalakad ako patungo sa sakayan ng jeep nang mapansin ko ang kaguluhan sa gilid ng kalsada. Isang matandang babae. Nakasuot ng magandang bestida pero halatang nahihirapan. Nakasandal siya sa poste ng ilaw, putlang-putla ang muka. At hawak ang kanyang dibdib. Ang sikat ng araw ay tila humahampas sa kanyang balat at ang bawat paghinga niya ay tila isang pakikipaglaban. Nagmamadali ang mga tao, nagmamadali ako. Pero hindi ko kayang ipikit ang aking mga mata sa nakikita ko. Tulungan niyo po siya, sigaw ko, pero walang lumilingon. Ang mga tao ay nagmamadali sa kanilang mga sariling lakad. Lumapit ako sa matanda. Lola, ayos lang po ba kayo? Tanong ko, lumod sa tabi niya. Ang balat niya ay mainit sa aking pagdampi. Tubig, pahingi ako ng tubig. Hirap niyang sabi. Ang boses ay halos hindi marinig. Tumingin ako sa paligid, walang tindahan na malapit. Kailangan po kayong dalhin sa ospital, Lola. Mainit po masyado. Sabi ko, sinusuportahan siya. Ang bigat niya ay hindi ko inaasahan, pero mas matimbang ang pag-aalala ko. Ospital, bulong niya. Pinilit kong alalayan siya. Ang bawat hakbang ay tila isang milya. Pinara ko ang mga taxi pero walang humihinto. Siguro dahil sa itsura ko, o dahil sa matanda, o ayaw nilang madamay sa anumang gulo. Sa huli, isang jeep ang huminto. Manong, sa pinakamalapit na ospital po, may sakit po si Lola. Sigaw ko, at sa awa ng Diyos umandar kami. Sa ospital agad siyang inasikaso ng mga nurse. Iniwan ko siya sa pangangalaga nila. Lola, kailangan ko na pong umalis. Mga ate, nurse, may kailangan po kasi akong puntahan. Sabi ko. Ang relo ko ay nagbabanta na. 10:00 na. Ang interview ko ay 10:30. Bakit kuya? Hindi mo ba kamag-anak ang lola? Tanong ng isang nurse. May pagtataka sa kanyang muka. Hindi po, pero kailangan ko po talagang umalis. Nag-a-apply po ako ng trabaho. Paliwanag ko. Ang pag-asa ko ay unti-unting lumalamlam kasabay ng oras na lumilipas. Sige kuya, salamat sa pagtulong. Sabi ng nurse at tumakbo na ako palabas ng ospital. Nakarating ako sa Apex Innovations ng 11:00. Nihingal ako, pawis na pawis. At ang aking polo shirt ay lukot na. Ang aking resume, bahagyang basa sa pawis ko. Pumasok ako sa lobby. Napakalamig ng aircon. Pero ang init ng aking kaba ay mas nangingibabaw. Good morning po. Ako po si Kokoy. May interview po kay Mr. Mario. Sabi ko sa receptionist. Pilit pinapakalma ang aking boses.
Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. May pagmamataas sa kanyang mga mata. Late ka na. 10:30 ang appointment mo. Aniya. Ang boses ay tila yelo. May nangyari po kasing hindi inaasahan pero nandito na po ako. Pakiusap ko. Maghintay ka dyan. Utos niya at bumalik sa kanyang computer. Makalipas ang halos 30 minuto lumabas mula sa isang opisina ang isang lalaking matangkad. May kalbong ulo sa gitna at suot ang isang mamahaling suit. Ang kanyang mukha ay tila laging nakasimangot. Si Mr. Mario, ang manager. Ikaw ba si Kokoy? Tanong niya. Ang boses ay maatoridad. Opo sir. Sagot ko. Tumayo ako ng tuwid. Bakit ngayon ka lang? 10:30 ang schedule mo, di ba? Sigaw niya. Umaalingaw-ngaw ang boses niya sa tahimik na labi. Sumigip ang dibdib ko. Sir, may tinulungan lang po ako sa daan. Isang matandang babae po na nahihirapan sa init ng araw. Kailangan po siyang dalhin sa ospital eh. Paliwanag ko. Pilit pinapakalma ang aking sarili. Ano naman ang pakialam ko sa matandang babae na yan? Ito ay Apex Innovations. Hindi ito charity ward ah. Hindi ito ospital. Time management, Ginoo. Narinig mo ba yan? Time management. Patuloy niyang sigaw. Ang kanyang mukha ay namumula. Sabi mo, suma cum laude ka. Pero wala kang disiplina sa oras. Paano ka namin tatanggapin dito kung sa simula pa lang ay problema ka na? Sir, hindi po ganoon ang nangyari. Importante po kasi ang buhay ng tao at nakakaawa naman po si Lola. Pilit kong paliwanag. Importante? Mas importante ba yan kaysa sa trabaho? Tingnan mo ang sarili mo. Lukot-lukot ang damit mo, pawis na pawis. Halata sa itsura mo na mahirap ka lang. Anong silbi ng pagiging matalino kung wala kang common sense? Kung wala kang time management? Hindi ka namin kailangan dito. Balis ka na. Utos niya. Itinuro ang pinto. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Ang lahat ng pag-asa ay tila gumuho. Ang mga pangarap ko para sa pamilya ko ay tila naglaho. Pero sir, pinaghirapan ko po ang pag-aaral ko. Kailangan ko po talaga ng trabaho. Pakiusap ko. Halos lumabas na ang luha sa aking mga mata. Wala akong pakialam sa pinaghirapan mo. Ang importante ay ang kakayahan mong maging professional. At sa tingin ko, wala ka niyan. Umalis ka na, ngayon din. Sigaw niya ulit. Napayuko ako. Ang init ng kahihiyan ay kumalat sa aking muka. Wala akong nagawa kundi ang lumabas ng kumpanya. Ang bawat hakbang ay mabigat, ang bawat hininga ay masakit. Ang sikat ng araw na kanina ay nagbibigay ng pag-asa sa matanda ay ngayon ay tila nanunuya sa aking kabiguan. Umuwi na ako na halos walang lakas. Sinalubong ako ni Nanay Puring na may ngiti sa labi. Kumusta anak? Tatanggap ka ba? Tanong niya. Hindi ako nakasagot. Yumakap ako sa kanya. At doon ako humagulgol. Nay, hindi po ako natanggap. Pinagalitan po ako ng manager. Nalate po kasi ako. Sabi ko, ang boses ko'y basag. Bakit ka naman late, anak? Tanong niya. Hinagod ang aking likod. Ikwinento ko sa kanya ang nangyari. Ang bawat salita ay tila kutsilyo sa aking puso. Sinabi po niyang wala daw po akong common sense. Nahalata raw po na mahirap ako. Na anong silbi ng pagiging matalino kung wala po akong time management? Sabi ko, ang luha ay patuloy sa pagtulo. Niyakap ako ni nanay ng mahigpit. Hayaan mo na anak, hindi sila ang para sa'yo. May mas magandang nakalaan para sa'yo. Ang mahalaga ay nakatulong ka sa kapwa. Yun ang mas mahalaga kaysa sa anumang trabaho. Aniya, pero alam kong nasasaktan din siya. Sa kabilang banda ng syudad, sa isang mamahaling ospital, nagising si Mrs. Florencia. Sino ang nagdala sa akin dito? Tanong niya sa nurse. Isang binata po, ma'am. Nagmamadali po siyang umalis. Hindi ko lang po nakuha ang pangalan. Sagot ng nurse. Nasaan ang anak ko, si Robert? Nasaan siya? Tanong niya. May pag-aalala sa kanyang boses. Tinawagan na po namin ang anak niyo, ma'am. Paparating na po siya. Sabi ng nurse. Ilang sandali pa pumasok sa silid ang isang lalaking matipuno, may edad na rin, at may seryosong muka. Ito ay si Mr. Sia, ang CEO ng Apex Innovations, ang anak ni Mrs. Florencia. Nay, ano pong nangyari sa inyo? Bakit ka nandito? Tanong niya. Lumapit sa kanyang ina. Robert, mabuti nandito ka.
May tumulong sa akin, isang binata. Nahirapan ako sa init ng araw tapos bigla na lang ako nahilo. Siya ang nagdala sa akin dito, sabi ni Mrs. Florencia. Hinawakan ng kamay ng kanyang anak. Sino po ang binata, ma'am? Nakuha niyo po ba ang pangalan? Tanong ng nurse sa CEO. Ngunit hindi rin alam ng nurse ang pangalan ng binata. Napakabuting bata. Mukha siyang galing sa mahirap na pamilya pero hindi niya ako iniwan. Ang daming tao ang nagdaan pero siya lang ang tumulong sa akin. Narinig ni Mr. Sia ang sinabi ng kanyang ina. Huwag na po kayo mag-alala, Nay. Hahanapin ko siya. Salamat sa Diyos at ligtas ka, sabi niya. Hinalikan ng noo ng kanyang ina. Kinabukasan habang naghahanap ako ng ibang trabaho, nagulat ako nang may tumawag sa aking telepono. Isang numero na hindi ko kilala. Hello? Sagot ko. Ikaw ba si Kokoy? Tanong ng isang boses, formal at maotoridad. Opo, ako nga po. Sino po to? Tanong ko. Ako si Robert Sia, ang CEO ng Apex Innovations. Gusto kitang makausap. Pwede ka bang pumunta sa opisina ko ngayon? Tanong niya. Kinabahan ako. Bakit ako tatawagan ng CEO? May kinalaman kaya ito sa nangyari kahapon? Baka gusto lang niya akong ipahiya ulit. Pero ang pag-asa ay muling sumilay. Opo sir, pupunta po ako. Sagot ko. Sandali ako nagbihis, ngayon mas maaga akong umalis at mas maingat sa daan. Pagdating ko sa Apex Innovations, muling sinalubong ako ng receptionist na ngayon ay tila may pagtataka sa muka. Nandito po si Kokoy, para kay Mr. Sia, sabi ko. Agad niya ako pinapasok sa elevator, sumampa ako sa pinakamataas na palapag. Pagbukas ko ng elevator, isang babae ang sumalubong sa akin. Sumama ka sa akin, sabi niya, at iginiya ako sa isang malaking opisina. Pagpasok ko, nakita ko si Mr. Sia na nakaupo sa kanyang upuan at sa tabi niya ay si Mrs. Florencia, ang matandang babae na tinulungan ko. Lola? Bulong ko at nagulat. Ngumiti si Mrs. Florencia. Ikaw nga. Ikaw ang tumulong sa akin, sabi niya na may luha sa kanyang mga mata. Salamat, binata, sabi ni Mr. Sia, tumayo at inabot ang kanyang kamay. Salamat sa pagtulong mo sa aking ina. Wala po yun, sir. Kailangan po talagang tulungan, sagot ko, nakipagkamay sa kanya. Narinig ko ang nangyari kahapon, sabi ni Mr. Sia. Ang kanyang tingin ay seryoso. Hindi ko alam na gano'n ang nangyari. Ikinagagalit ko ang asal ng aking manager. Ayos lang po sir, naiintindihan ko po na mahalaga ang oras, sabi ko. Hindi ayos yun. Ang pagtulong sa kapwa ay mas mahalaga kaysa sa anumang trabaho. Gusto ko magtrabaho ka dito sa Apex Innovation, sabi ni Mr. Sia. Nagulat ako. Po? Pero sir, pinagtabuyan po ako ni Mr. Mario kahapon. Kaya nga, gusto ko makita mo na hindi lahat ng tao ay katulad ni Mr. Mario, sabi ni Mr. Sia. Narinig ko ang iyong mga credentials. Summa cum laude ka. At bukod doon may puso ka. Yun ang mas mahalaga. May gusto akong ipakita sa'yo. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Mr. Mario na tila may daladalang papeles. Ang kanyang mukha ay nagulat nang makita ko. Ikaw na naman? Anong ginagawa mo dito? Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkamuhi. Akala ko ba sinabi ko nang hindi ka namin kailangan dito? Bakit ka nandito? Sino ang nagpapunta sa'yo? Mr. Mario? Sigaw ni Mr. Sia. Ang boses ay matigas. Sir, tingnan nyo. Ang hambog na to. Hindi nauunawaan ang salitang hindi. Hindi ito karapat dapat magtrabaho dito. Patuloy ni Mr. Mario. Hindi pinansin si Mr. Sia. Halata sa itsura pa lang na wala itong kakayahan. Puro pangarap lang. Hindi ito ang klase ng empleyado na kailangan natin dito sa kumpanya. Mr. Mario, tama na! Sigaw ni Mr. Sia at ngayon ang kanyang boses ay tila kulog. Nagulat si Mr. Mario. Sir, bakit po? Sasabi lang po ako ng totoo. Ang taong ito, sir, wala yang disiplina, walang oras. Ang taong ito, Mr. Mario, ang nagligtas ng buhay ng aking ina. Sabi ni Mr. Sia, itinuro ako. Siya ang binata na nagdala sa aking ina sa ospital, habang ikaw, abala sa pagpapahiya sa kanya. Ang aking ina ay nasa binggit ng pagpanaw at siya lang ang tumulong. Natahimik si Mr. Mario.
Ang kanyang mukha ay unti-unting namutla. Tumingin siya sa akin, tapos kay Mrs. Florencia, na ngayon ay nakangiti. Kaya nga, Mr. Mario, mayroon akong importanteng anunsyo. Mula ngayon, si Kokoy na ang magiging bagong operation manager ng Apex Innovations. Nanlaki ang mga mata ni Mr. Mario. Po? Operation manager? Pero sir, ako po ang operation manager. Hindi na. Mula ngayon, ikaw na ang magiging assistant niya, sabi ni Mr. Sia. Ang kanyang boss ay kalmado ngunit matigas. At isa pa, Mr. Mario, ang aking ina ay madalas na ring nakakalimot dahil sa kanyang sakit. Kaya sana, maging maunawain ka sa mga taong tulad niya. Ang pagiging matalino ay hindi sapat kung wala kang puso. Natahimik si Mr. Mario, ang kanyang mukha ay tila binuhusan ng malamig na tubig. Ang kanyang pagmamataas ay tila gumuho sa isang iglap. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at kahihiyan. Ako naman, hindi ako makapaniwala. Operations Manager? Ako? Ang taong pinagtabuyan kanina? Kokoy, maligayang pagdating sa Apex Innovations, sabi ni Mr. Sia. Inabot muli ang kanyang kamay. At Mr. Mario, sana ay matuto ka sa nangyari. Ang tunay na kayamanan ng isang kumpanya ay hindi lang lamang sa kita, kundi sa taong nagtatrabaho dito at sa mga taong may puso. Mula noon, nagbago ang buhay ko. Naging operations manager ako ng Apex Innovation. Naging maayos ang pakikitungo ni Mr. Mario sa akin. Bagamat minsan ay may bakas pa rin ang kanyang dating pagmamataas. Pero natuto na siya. Natuto kaming lahat. Ang pagiging matalino ay mahalaga, pero ang pagkakaroon ng puso at pagtulong sa kapwa ay ang tunay na magbibigay ng halaga sa isang tao. Nakasuporta na ako sa aking mga magulang, hindi na. Si nanay po ring nagtitinda sa palengke sa ilalim ng tirik na araw. Ang aming barong-barong ay napalitan ng isang disenteng bahay. Ang amoy ng luma at nakulob na sako ay napalitan ng sariwang hangin at amoy ng bagong simula. Ang aking kwento ay naging patunay na ang kabutihan ay nagbubunga at ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa yaman o posisyon, kundi sa pagkatao. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.